Ito yung sa regular computation, ha. Sige. So, dito ka lagi magbe-base sa minimum wage. Kunyari, 610. Alay, divide by 610. Divide mo lang siya ng 8 hours. Leng, 610 divide 8. 76.25. Ito yung rate per hour. Ang rate per hour, 76.25. Bawa. Ito, ita-times mo pa siya ng 25%. 76.25 times 25%. 76.25 plus 19.06. 95.31. Itong 95.31, yan ng overtime rate per hour. Imbis na 76.25 lang, 95.31 kasi dapat magiging 125% ang rate per hour. So, ibig sabihin, kung meron siya, di ba, 8 o'clock magsisimula time niya. Magtatapos ng 5 o'clock. Eh, kailangan may gawin pa sila. Plus, so, imbis na 5 o'clock, uuwi siya ng 8, kumbaga, ilang oras yun? 5, 6, 7, 8, 3 hours. Uuwi siya ng 8 o'clock. So, meron tayong 3 hours overtime. So, times mo siya ng 95.31 plus 285.93 plus yung 8 hours niyang 610. 195.93. Ito yung regular overtime rate. Sunday and special non-working days. 610. Ang daily rate mo, 610. Divide by 8 pa rin, di ba? 76.25. Pero madali naman. Tsaka special working ko, di ba? Yan. Bali, ita-times mo lang siya ng 1.69%. Yan. Ito yung makukuha mo ng per hour yan. So, ita-times mo siya ng 8 hours. Kasi 8 hours ka magtatrabaho eh. So, meron kang 1,030.90 kapag Sunday at special basta holiday. Yan ang rate mo. Pag pumasok ka. Pero pag hindi ka pumasok, wala naman. Kunyari, special non-working days, hindi ka pumasok, wala kang bayad dun. Eh, yung mga doble po nila. Ang double pay yon kapag regular holiday. Halimbawa, ang holiday tayo ng May 1. Times 2 lang yun. 200%. Kunyari, holiday, anto legal holiday. Legal holiday, halimbawa, May 1. 610 ka. 610, di ba? Times mo lang siya ng 2. Rate mo nung araw na pumasok ka ng holiday. Basta dineclare na holiday. Ano po yung differential? Halimbawa, ang pasok lang talaga natin is 8 to 5, di ba, sa umaga. Tapos, tatlong shift kayo. 6 o'clock a.m. to 2 p.m. 8 hours pa rin yan. 2 o'clock 8 p.m. to 10 p.m. 10 p.m. 6 a.m. Dito na tayo ito ang merong night differential. Pag sinabing night differential, pag nagtrabaho ka ng 11 o'clock hanggang madaling araw or 12, basta pumasok ko ng 11 o'clock gabi tapos umaga ka umuwi, madaling inabutan ka ng madaling araw, yun ang may night differential. Yan, Iba rin po yung sahod din. iba yung rate. Halimbawa 610, di ba? Lang siya. Kunyari ang hourly rate natin is 76.25, diba? 610 divide by 8, 76.25 times 10%. 7. 76.25 is 7.62. 63 na. So, itong dalawa, i-add mo yan.
equals niyan is 83.88. Ito ngayon yung magiging rate na rate of night differential. Ang magiging rate mo per hour is 83. So, i-times mo yan ng 8 times gabi mo 671.04. So, ito yung night differential na kukunin mo 10% of ano to, rate per hour. Yan. Yan ang tatandaan mo, yung mga percentage na yan. Ito 25, diba? Ito ang tatandaan mo, 25% ng OT. Diba? Sa libo na tayo. Ang mandatory ang 5 days leave. Mandatory yan. Ang lahat ng empleyado, regular for regular employees lang yun. Pag casual ka, hindi. Sa regular employee, may 5 days leave. Pwede itong monetary, ibig sabihin, i-convert ng monetary, ibig sabihin, kung 610 times 5. O, diba? Sa ngayon 610 times 5 equals 3,050. Ibig sabihin to, anak, hindi ka papasok pero bayad ka. Kumbaga, i-convert nila. Or, pumasok ka, pero magbibigay sila sa'yo ng 5 days mo. Minsan binibigay to if ever January next year. Kunyari, January 2023 tayo ngayon. January 2024. Makukuha nila to. Or, pwede rin ng mandatory 5 days leave, monetary, or leave talaga. 5 days leave talaga. Hindi 1 year. Kumaga, kahit pwede mo siyang gamitin ng, di ba, pwede mo yung 5 days leave na yan. Pwede mo siyang gamitin ng January. Mag-leave ka, isang araw, i-apply mo yun sa HR. Kukuha ka ng leave with pay. 5 days yun. Ngayon, may iba pang leave. Ito yung 5 days ha. Yung iba naman tinatawag nila ito forced leave. Kailangan mo mag-leave kasi, eto di ka naman pumasok bayad ka eh. Minsan tinatawag nila itong forced leave. Yung sick leave. May sakit ka. O, mag-apply ka ng sick leave. Ano yun? Kasi kunyari, ang sore eyes. Sore eyes ay sample. Sample natin, sore eyes. Bayad din po yan nila. Oo. Ang sore eyes, 3 days ang binibigay allowed by SS. Sa GSIS kasi hindi ko pa alam. Pero sa SSS kasi, more on kasi itong mga leave na to ginagamit sa mga private companies. Sore eyes, 3 days allowed by SS with pay. Pero ito, minsan ina-advance, minsan hindi. Minsan si company na, bibigyan kita ng leave mo, 3 days. Depende kay S. Kasi may requirements kasi ang sick leave. Depends sa requirement. Hinihingan talaga to lalo na ng medical certificate. Yan, ang sick leave. Ang maternity leave, para lang to sa mga babae. Di ba may paternity din po? Oo. Ang maternity leave, 105 days kang hindi papasok with pay. Kaya yung mga buntis ngayon, kung 2 months pa lang nagpa-ultrasound na sila, ina-apply na nila ng maternity. 105 days yan with pay. Hindi ka papasok ng 3, 6, 9, 3 months and a half. O, diba? Tapos, pag naman nag-miscarriage ka, yung nalaglagan, 60 days with pay din. Ito yung maternity leave. Ito para to sa mga tatay. Sa father. 7 days. Pero needed, married sila. 7 days with pay din to. Ito binibigay to kapag nanganak na yung asawa. Holiday, ganito. Ang holidays, depende to. May holiday, may mga company na ang binibigay services. Halimbawa, ang Meralco. Diba, Meralco. Example natin, Meralco ha. So, hindi pwedeng lahat ng empleyado, ultimo yung nasa field, engineering section, hindi pwedeng lahat sila, holiday, walang pasok. Kailangan may alternative sila. Diyan pumapasok to. Depende ang company, ang holidays, depende sa company. Kung services at
kailangan may duty, hindi ko na lalagay, explain mo na lang. Kailangan may duty, papasok. Oh. Yan. Meralco, Maynilad, tapos mga yan, telecommunication, communication, yan. Yung mga PLDT, di ba? Ito, yan, Maynilad, tapos ano pa bang mga ano? Police, ganyan. Hindi sila pwedeng holiday. Lahat hindi papasok. Meron silang magde-designate siya ng kung sino yung willing pumasok. Pero hindi lahat pinapapasok. More on kasi ang mga taga-opisina ang walang pasok. Pero